Kinben Book 5, Chapter 129. Napahinga nga ng malalim si Ricky matapos ang pinantapos niyang jump shot kay Dave Padua. Si Padua naman ay napakuyom at agad din namang kumalma ang tingin kay Mendez na inangatan niya ng kamay. May isa pa tayong laban dito at hindi na ako papayag na ikaw pa rin ang manalo. Seryosong winika nga ni Padua na agad namang kinamayan ni Mendez. Salamat sa intense na game. Ang hirap ninyong lusutan. Natatawang wika naman ni Mendez at nang makita naman ni Hermosa ang pagkakamaya ng dalawa ay napaismid na lang siya at napatingin sa papalapit ng sina Coach Gary. Pero natalo mo pa rin ako. Wika naman ni Padua na hindi makapaniwalang matutuwa siya sa taong ito. Siya nga kasi ay isa sa nayabangan kay Mendez nang sabihin nito sa national TV na gusto nitong maging pinakamagaling na basketball player ng bansa. Ang tanong nga lang ni Dave Padua sa kanyang sarili ay kung ano ba raw ang magiging basehan upang maging pinakamagaling sa esports na ito. Dikit siran laban natin, kaya hindi ko rin sure kung ako ba talaga ang panalo sa laban natin. Napatango na nga lang si Padua sa sinabi ni Mendez. Parang kagaya lang din daw ito ng sinabi ni Mendez noong tinalo nila kahapon ang team ng Bulacan. Isang palakpak na nga lang din ang pumukaw sa atensyon ng lahat ng oras na iyon. Si Coach Gary nga ito na seryosong nakatingin sa dalawang biglang napalunok dahil sa seryosong tingin nito sa kanila. Mapapagalitan yata tayo, sir. Sabi nga ni Mendez. Okay lang, sanay na ako sa ganyang bagay. Seryosong sabi naman ni Padua na medyo napayuko. Pinagsama-sama na nga muli ni Coach Gary ang mga magkakakampi sa binuo niyang 4 teams kahapon. Napatingin nga rin siya kina Ricky at Dave na mukhang napagod sa kanilang biglaang laban kanina. Kaya ba ninyo maglaro agad? Tanungan ni Coach Gary sa dalawa. Kaya po, Coach. Good. Bale, ang team ninyo ang magkalaban at ang team 4 naman ni Bron ang lalaban sa team 3. So mag-warm up na kayo ng ilang minuto. Sambit nga ni Coach Gary na kinatango naman ng mga manlalaro. Bago nga umalis si Coach Gary sa pwesto nito, ay biglang nagtaas ng kamay si Willie Villame. Yes, wika ni Coach Gary. Magkasabay po ba maglalaro sina Darius at Lebron sa Team 4? Tanong nga nito. Kahapon po kasi ay naglaro si Darius James. Sana po ay ganoon din sa laban namin. Total, natalo naman sila kahapon ng Team 1. Ang mga salitang iyon mula kay Villame ay biglang nagpaseryoso sa mga players ng Infernos. Hindi ko gusto ang tabas ng dila ng isang ito ah. Biglang sabi nga ni Darius James na napatingin sa player na nagsalita. Sina Dave at Sandy naman ay napangisi sa sinabing iyon ni Villame. Mukhang naghahamon daw ang datingan nito para sa kanila. Kung natalo raw ng Team 1 ang pinagsabay na kay Dick at James, ay bakit daw hindi ganito rin ang maging lineup kapag nakalaban nila? Nagets ko ang point mo, Villame. Sige, magkasabay na maglalaro ang dalawa. Sabi nga ni Coach Gary na ikinangisi naman ni James. Napalunok naman ang mga kasamahan ni Villame nang marinig iyon. Kuya Willie, okay lang naman po na hindi na maglaro si Darius James. Wika nga ni Ian Manzano na sineryosohan naman ang tingin ni Willie. Paano tayo gagaling kung hindi natin makakalaban ang dalawang ace players ng Infernos? Ito naman ang winika ni Villame na kinaseryoso ni Manzano. Nandito tayo para mag-improve. Dagdag pa nga ni Villame na kinaseryoso lalo ng mga kasamahan niya. Parang may nagbago raw kasi rito na hindi naman daw nila nakita kahapon. Si Villame nga ay pasimple ring napatingin kina Mendez at Padua na naghahanda na naman muli upang maglaro ng basketball. Hindi pwedeng maiwanan ako ng dalawang ito. Bika nga niya sa kanyang sarili at nagsimula na nga muli siyang mag-warm up. Bago nga magsimula ang dalawang laro ay makikita muna nag-uusap ang mga magkakasama. Sa Team 4 nga ay makikita ang apira ni na James at kay Dick matapos ang kanilang kaunting usapan. Iniisip yata ng mga ito na magagawa rin nilang gawin ang ginawa ng Team 1 sa atin kahapon. Sabi nga ni James kay Dick na makikitang naglakad na papunta sa loob ng court na kung saan ay nag-aabang na rin ang Team 3 na kanilang makakalaban. Ako ang bahala sa Villame na iyon. Sabi naman ni Darius na inayos na nga ang suot niyang puting jersey. Samantala, sa kabilang court naman ay makikita nga seryosong tinginan ng mga players ng Team 1 at Team 2. Si Ricky nga at Dave ay nagkatanguan pa. Ang bilis daw ng kanilang second matchup pero team game naman daw sa pagkakataong ito. Ayusin ninyo. Sabi nga ni Hermosa na napatingin pa kay Padua. Ikaw ang umayos.
Pasaring naman ni Dave at makikita nga rin ang marahang pag-aayos ni Magbanwa sa kanyang puting jersey. Napatingin nga siya sa mga kalaban at base raw sa kanyang obserbasyon sa mga ito ay si Mendez at Venturina raw ang dapat nilang bantayan ng mabuti. Napatingin nga rin siya kay Coach Gary na siyang magiging referee nila sa labang ito. Oras na siguro para magpakilala ako sa mga ito. Sabi nga ni Christian Magbanwa na inihanda na ang sarili dahil ang jump ball ay magaganap na. Sina Bondok nga at Bagos na nasa gitna ay agad nang inihanda ang kanilang sarili nang si Coach Gary ay nasa tabi na nila at hawak ang bola. Naghanda na nga rin ang mga players na kasama nila at sa pagsilbato ng referee ay siya ring pagtalang nito sa bola pa itaas. Ang jump ball ay naganap na at si Bagos nga ang nanalo. Ang bola nga ay nagpunta sa likuran nito at si Padua nga ang nakasambot nito na mabilis na tinakbo ni Mendez upang depensahan. Ang tapatan ng mga manlalaro ng dalawang team ay makikita na nga rin. Si Cardose at Ball sa SG position habang si Yasay at Hermosa sa SF. Sa power forward naman ay makikita ang pagseryoso ng tingin ni Magbanwa kay Venturina. Si Padua nga ay mabilis na tumakbo at nang sabayan siya ni Mendez ay mas binilisan niya ang tawid sa gitna na sinundan niya ng isang biglaang pagkaliwa na kung saan ay bumangga ang kanyang defender sa kanyang sentro na si Bagos. Isang panimulang screen na agad ang ginawa ni Padua at nang si Bondok ay sumabay sa kanya ay dito na nga siya bumigla ng bilis upang iwanan ito. Umatake kaagad si Padua sa basket na mabilis namang nirespondihan ni Venturina. Nagkatinginan pa nga sila at sa pag-abante ni Padua ay makikita rin ang paggalaw ng mga kamay nitong may hawak sa bola sa kaliwang direksyon na kung saan ay naroon si Magbanwa na walang bantay. Hindi siya papasa, sabi naman ni Venturina sa kanyang sarili at sa pagharang niya kay Padua ay siya rin pagkawala ng bola rito papunta sa kanyang likuran. Nakita naman ni Yasay ang pagpasok ni Magbanwa at nang tumalon ito palapit sa basket ay sinabayan niya ito na kinaseryoso ng mga manonood. Ang taas nga ng talon ni Magbanwa at mukhang hindi raw ito aabutan ni Yasay na napaseryoso na lang dahil nabigo siya sa kanyang depensa. Tumama nga ang katawan niya kay Magbanwa at pagkatapos noon ay idinakdak naman ng nakaputi ang bola sa basket na kinaseryoso ng mga manlalarong nasa loob ng court. Sumilbato rin nga ang referee at bumulala si Coach Gary ng basket counted. Lumapag nga rin si Magbanwa sa harapan ni Yasay at tumango na lang siya na iniwanan ito para magpunta sa free throw area. Isang simpleng tangurin nga ang binigay ni Magbanwa kay Padua. Tama ang ginawa mo. Wika nga ni Magbanwa na ikinangisi ni Dave. Kung hindi ka nakapuntos ay baka hindi na kita papasahan sa sunod. Sabi naman ni Dave at napaseryoso na nga lang din sina Bool at Bagos sa ginawa nito. Kahapon kasi sa naging laro nila ay naging buwaya ito sa bola na gaya ni Hermosa. Napangisi naman si Magbanwa nang marinig iyon mula kay Padua. Habang naglalakad nga siya papunta sa free throw area ay napatingin pa siya kay Ricky Mendez. Naipasok nga niya ang bonus shot at isang panimulang 3-0 ang nagawa ng team 2. Pagkasambot naman ni Mendez sa bola ay agad siyang hinarangan ni Padua at nang magtama ang mata nila ay agad na ibinato pataas ni Ricky ang kanyang hawak. Sinambot nga ito ni Venturina at sa pagpapatalbog niya rito ay bigla siyang hinarangan ni Magbanwa na bigla na lang umisi. Kasunod nga rin noon ay ang pag-iwas ni Jeff Venturina sa defender niyang ito. Isang mabilis na sidestep ang kanyang ginawa na kaagad namang naharangan muli ni Magbanwa. Nang makita naman ito ni Yasay ay agad siyang tumakbo para sa screen. Bumangga nga si Magbanwa rito at ito nga ang naging dahilan upang si Venturina ay tuluyang matakasan ito. Kailangan kong mag-ingat sa Magbanwa na ito, sabi nga ni Venturina sa kanyang sarili at nakita na nga lang niya ang pagdepensa sa kanya ng kalbong si Hermosa. Sugod, wika nga ni Sandy na mabilis ding gumalaw ang mata para tingnan ang mga kakampi ng nasa harapan niya. Nakita nga niya si Mendez na bantay sarado agad ni Padua at sa pagkakataong ito, sa oras daw na maagaw niya ang bola, ay hindi raw siya mag-aatubiling pumuntos. Maingat niyang pinatalbog ni Venturina ang bola at makikita nga kaagad ang paglapit ng sentro nilang si Bondok para magbigay ng screen. Sa paglapit nga nito ay dito na nga siya kaagad na lumayo kay Hermosa. Maganda ang screen na iyon at nang maging maluwag siya ay agad siyang tumalon para magpakawala ng isang mid-range shot na bigla namang naabutan mula sa likuran ng sumulpot na si Magbanwa. Block from behind iyon at sa pagtapon ng bola ay isang mabilis na oportunidad ito para sa team 2.
Mabilis ngang tumakbo si Hermosa at ganoon din si Magbanwa. Si Mendez naman at Gardose ay agad ding humabol at dito na nga si Padua napaseryoso nang lumaki ang agwat ng takbo ng kanyang binabantayan mula sa kanya. Ang bilis ni Mendez, wika nga sa isip ni Coach Gary, at nang makuha ni Hermosa ang bola ay agad na napasigaw si Padua. Hermosa, sa likuran mo! Bulalas nga ni Dave at nang marinig ito ni Sandy ay siya namang paglitaw ni Mendez sa kanyang tabi na ikinaseryoso niya. Binawi ni Mendez ang bola at si Sandy ay biglang napangisid dahil nang humarap sa kanya si Mendez ay agad niyang hinulaan ang gagawin nito. Tiningnan nga niya ang mga paa nito at kamay. Humakbang siya palapit dito at sa pagkakataong ito ay bumigla naman si Mendez ng yuko. Isang duck in move ang ginawa ni Mendez at sa paglampas niya kay Hermosa ay siya naman pagsalubong sa kanya ni Magbanwa na agad na pinalo ang bolang mababang pinapatalbog niya. Nakita ko na ang galaw mong iyan, sabi nga ni Magbanwa, at makikita nga sa mukha ni Mendez ang pagseryoso dahil sa mga nangyari. Tumapon ang bola palayo at agad naman itong sinalo ni Hermosa na mabilis na pinatalbog ito. Dumiretso nga siya sa basket at wala nang ang lingunan ang ginawa niyang pag-atake. Napangisi na nga lang siya dahil iba raw ang larong ito kumpara kahapon. Hindi lang daw siya ang gustong ilampaso si Mendez dahil mukhang ganito rin daw ang nararamdaman ni Padua at Magbanwa. Kung pare-pareho kami ng gustong mangyari, mahihirapan ka ngayon Mendez na ipanalo ang larong ito. Bulalas pa nga sa isip ni Hermosa na isang libreng layup ang ginawa na nagbigay agad sa kanilang team ng isang 5-0 advantage. Ang hataw maglaro ng kalaban namin. Nasabi na nga lang ni Ricky at sa pagsambot niya ng bola mula sa inbound pass ni Venturina ay nabigla na lang siya dahil dalawang kalaban kaagad ang humarang sa kanya, si Padua at si Magbanwa. Napahawak na nga lang si Ricky sa bola dahil hindi na siya makakatakas pa. Napaatras nga rin ang isa niyang paa at sa pagharap niya sa kanyang mga kakampi ay agading nakuha ni Padua ang bola mula sa kanyang mga kamay. Focus ang team to kay Mendez. Mukhang mahihirapan ng team 1 kung ganito ang mangyayari, sabi nga ni Coach Gary, at makikita nga si Mendez na napahabol sa lumayong si Padua. Sa paglapit naman ni Mendez dito ay siya namang pagbato ni Dave sa bola pataas. Si Venturina na naman ay agad na tumalon upang harangan ng bola. Kaso hindi niya ito naabutan na naging dahilan upang ang nasa likurang si Magbanwa ay sambutin ito. Gumalaw nga rin ang katawan nito upang tumira at napatalo naman si Yasay matapos iyon na agad na ikinangiti ni Magbanwa. Kumagat ka sa fake ko. Nice, sabi nga sa sarili ni Magbanwa, at sa pagbaba ni Yasay ay siya namang kanyang pagtalon. Bumangga siya sa katawan ni Yasay at sa pagsilbato ng referee ay siya ring pagpasok ng bola sa basket. Basket counted. Bulalas pa nga ni Coach Gary at sa paglapag ni Magbanwa sa harapan ni Yasay ay napangiti pa siya ng may kasamang pagmamalaki. Si Padua nga ay napatingin pa kay Mendez matapos iyon. Team player rin naman ako at ginagawa ko ito kapag may team akong gustong talunin, sabi nga ni Padua, at si Ricky naman ay napahinga ng malalim dahil 7-0 na nga ang score. Mukhang walang balak ang kalaban namin na papuntusin kami ah. Nasabi na nga lang ni Ricky Mendez sa sarili na napatingin sa kanilang score. 8-0 pa nga ang naging score nang ipasok pa ni Magbanwa ang bonus shot. Ito na nga rin ang naging dahilan upang ang Team 1 ay mapahingi muna ng timeout. Ang kaganapang ito nga ay tila kamukha rin ang nangyayari sa kabilang court dahil ang Team 3 ay wala pa rin naiipuntos kahit isa. Ano ka ngayon? Bulalas pa nga ni Darius kay Villame na napaseryoso na lang dahil sa nangyari. 12-0 na nga ang score at hindi nga nila magawang mapigilan sina Lebron Kaydik at Darius James sa opensa ng mga ito. Kainis, wika na nga lang ni Villame sa sarili dahil nakakaramdam na rin siya ng hindi pagkatuwa sa ginagawa ni Darius James sa kanya. Ramdam na ramdam nga niya ang agwat ng kakayahan nito sa paglalaro kung ikukumpara sa kanya. Kung ganito ang laro ni na Darius at Bron kahapon, baka hindi nanalo ang team ni na Mendez. Nasambit na nga lang ng isang kakampi ng dalawa ng oras na iyon.